country, then why not fight for it? And you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But Kawawa I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, Talagang pinarinig. Hindi lang talaga sabi. Pinarinig pa. Ang ibig sabihin, eto mga to, no, walang kawala tong mga to. Dahil naka-recorded pala yung mga boses nila at yung conversation na offer nila kay Jingo Estrada. Di ba? Di malaki ebidensya, di ba? Kaya sabi nga ni Senador Jingo Estrada sunod abangan ang susunod na kabanata. Dahil may mga recorded voice pala na conversation, talagang nakasave na, nakahanda na pala yun. Grabe. Di kasama yan sa Blue Ribbon Committee na nilalabas nila. Diba? huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. Napaka-intense talaga. Kaya yung nangyayari dito sa Senado, mga kababayan. Kaya sa panahong ito, mga kababayan, ay marami tayong katanungan about sa nangyayari sa Senado. Na talaga namang hindi natin maiwasan at hindi natin magugustuhan. Diba? Na ganito baka walang hiya ang gobyerno ng Pilipinas? Dahil kahit mga kabataan alam ang separate of power ng Malacanang, di ba? Separate power ng Supreme Court, separate power ng Senado. Yung tatlong yan, yung malalaking sangay ng gobyerno, may kanya-kanya po yung responsibilidad, may kanya-kanya po yung mga trabaho. Pero may kanya-kanyang power po sila na hindi dapat wala talagang pakialaman. Pero kailangan magkaroon ng kasunduan o mag-comply sa bawat isa. Kundi naman di man sa kasunduan 'di ba? Magkaroon ng respeto sa isa't isa. At syempre, yung tatlong yan dapat sinusunod nila bawat isa. Kung susundin mo yung batas, sumunod ka sa korte. Kung susundin ng korte yung ginawang batas ng Kongreso, ng Senado. At syempre, susunod ang tagapagpatupad ng batas ay yung executive, yung grupo ni Pangulong Marcos ni Bangag, diba? Dahil syempre, eto namang si John Vic Rimulya, ang halimbawa na pinasok ang teritoryo ng Senado, hindi po maganda. Dahil sa teritoryo na yan ng Senado, hindi ka dapat pumasok dyan. Kapitbahay mo yan, wala ka dapat pakialam dyan. Diba? Paglabas ni Jingo Estrada, saka na lang dapat nila inaresto. Inabangan na lang dapat nila sa labas. Diba? Ito pa, at naligaw pa ng public elected na senador na kagaya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bukod sa napaka-intense, nanigaw. Yan po ang totoo. Makikita naman sa maraming video Marami nakanood. At nasubaybayan talaga ang paninigaw ni John Vic Rimulya kay Senador Alan Peter Cayetano. Maraming mga bata at kabataan ang nakanood niya. Siyempre, kung yung mga matatanda, hindi na magtatanong yan. Pero kapag ang bata at ang mga kabataan nagtanong, ano ba nangyayari? Alam nila na kagalang-galang nga ng mga gobyerno. Pero, syempre, mabibigla sila na pinanganak sila sa mundong ito na may respeto ang bawat isa. Diba?
Ngayon, sila ngayon ang magkakaroon ng tanong. Tapos ang tatanungin nila, tayo mga matatanda. Di ba? Tayo rin na nagulat di ba? Ngayon, dito, no, ito lamang si John Vic Rimulya, isang duly appointed lamang ng isang namumunong ehekutibo na kagaya ni Ngagpa. Under na executive ang kagaya ni John Vic Rimulya. Ngayon, bawal siyang pumasok sa teritoryo dapat ng Senado at maghimasok at higit sa lahat ay manigaw sa loob ng Senado. Magandang halimbawa ba sa mga kabataan ang manigaw ng senador? Diba? Marami nakapanood di ba? Kapag separate power kayo ay magpapaalam ka muna sa Senate President at huwag kang basta-basta pasok ng pasok sa Senate area o yung tinatawag na premises ng Senado. Diba? Dahil isa kang under executive na gobyerno ni Marcos. Ngayon, kung akala mo ay walang nakakaintindi sa mga batas, sa mga mamamayan, dahil ang tingin mo sa mga mamamayan ay walang alam, nagkakamali kayo. Diyan ka nagkakamali. Linabag mo ang rules ng tatlong separate power. Mga kababayan, talagang kalabisan ang ginawa ni na pumasok sa teritoryo ng Senado. Dito sa video ito ay nagsalita na po si Senate President Alan Peter Cayetano. Talagang nakakaawang kalagayan ng Senado ngayon. Yung Brave 13 na nakakaawa, na magigiting, na lumalabas sa senador, di ba? Lumalabas. Kaya kalabas silang ginawa na pumasok talaga sa teritoryo ng Senado. Dito sa video nito ay nagsalita na po si Senate President Alan Peter Cayetano. Talagang ito po kaya Senador Alan Peter ay tuloy lang po ang pray at tuloy lang po ang pagpapakalat ng magagandang balita na hindi lamang tungkol sa biblikal kundi pati na rin sa nagaganap at tamang landas sa katotohanan sa Senado. Kaya yan po, bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang video ito. I thank God for this opportunity to again directly talk to you, mahal namin mga kababayan, sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na po sa mga nagsasakripisyong Pilipinong nagtatrabaho abroad. Magandang hapon sa inyo. Parati po natin pinagdadasal na pagpalain ang ating bansa. Kasama po sa pagpapala ay ang katotohanan. This verse, John 8:32, "Then you will know the truth, and the truth shall set you free." Madalas po ito makot, "The truth shall set you free." Yan po ay pwedeng gamitin sa spiritual, sa religious. It's a biblical principle, but it is also applicable to everyday life. For example, yung isang addict sa sugal man, sa drugs, pag hindi niya inamin sa sarili niya yung katotohanan na ako'y addict, na siya'y addicted sa drugs for example, hindi siya masaset free, hindi magkakaroon ng pagbabago. Lies continue to enslave us, truth set us free. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Noong May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng... So kasi ganito yun Ngayong naagaw sa kanila ang kapangyarihan, ngayon na natin na-realize, ang una sa lahat, nagkamali tayo ng boto. Dahil yung mga inaasahan nating senador dyan sa Minority 11 ay lumalabas na po ang tunay na kulay at tunay na pagkatao na hindi pala sila para sa taong bayan. Para sila sa mga
magpapakaaso, nagpapagamit sa maling gobyerno. Yan po, di ba? independent, impartial impeachment, but also ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na Tama. kabuhayan Yun ng nga ating ang kababayan. problema natin. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, spiritual, physical, financial survival is always a priority. Pareho din sa health po yun. Yun po ang speech ko nun. Na ang Yan na nga yung gusto maumpisahan ng mga majority. Ang kaso, talagang pilit na kinukuha ng minority ang ang pwesto na sila ang maghari diyan sa Senado. Napakawalang hiya talaga, no? Talagang makikita na natin kung sino yung mga ahas diyan sa Senado. Kaya nga sa susunod na eleksyon, mga kababayan, sana kung magkaroon tayo ng eleksyon sa susunod, 'di ba? Sana lang. Huwag po nating iboto tong 11 na to. Lalo na to si Tuta Soto. Sanay siya sa pagbumudbud ng pera eh, 'di ba? Lalo diyan sa Itbulaga. Sanay siya eh. Talagang parang gustong-gusto nila na diyan sa Itbulaga eh, merong umiiyak, nagmamakaawa, 'di ba? Na bibigyan ng pera. Iyon ang gusto niyang mangyari. Ngayon, dito sa buong bansa, yun ang gusto rin niyang mangyari. Na gustong magmakaawa ng mga tao dahil sa kahirapan. Sanay na siya sa mga taong nakikitang may kahirapan. Pero hindi niya, kumagay, hindi niya iniisip, wala siyang isip na umunlad ang mga tao sa Pilipinas. Dahil sanay nga siya eh, dyan sa Itbulaga, di ba? Ganyan na ganyan sila eh. ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tingnan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to yun make nga. sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Ito yung bagong Masubukan nyo majority kung anong naman. madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last Ayaw. 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi, takutin kami, Sa madaling salita, walang ginawa kundi manggulo. Guluhin ang pagka-Senate President ni Senador Alan Peter Cayetano para may pakita sa buong sambayanang Pilipino na hindi niya kayang humawak ng Senado. Yan po ang gustong gawin ng mga 11 bulaga na minority. Ayaw nila, hindi nila matanggap eh. Dahil kapag ito, naging maganda ang performance sana magkaroon ng mahabang panahon. Na ito, kapag naging maganda ang performance ng majority 13 na to, ayaw nila nang mangyari yun kasi masasapawan sila. Ayaw nila masapawan. Bukod sa nagko-cover up sila sa mastermind, ay ayaw rin nila masapawan sila. Nakakaya kasi, di ba? Ang hinawakan nyo na noon eh. Tapos gusto nyo pang patunayan uli ngayon na gusto nyong hawakan. Eh, may walang hiya talaga, di ba? twist ang aming arm, offeran ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that Grabe, later di ba? on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin ko, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at Ang puppet lang gagana? po ang nasa judiciary Mm, or nga in eh. this case, the legislature. So nung Ngayon nga nag-walk gusto out nilang po mangyari, sila, maging ano sabi puppet. nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Ang sabi nila, master ang play ni Senator Tito Soto dahil alam na yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ipukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa Alam kulong? na alam nila eh. Sinabi ni Senator Jinggoy. Hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya po or sa kanya niya sasabihin Yun kung pala. ano ebidensya niya kung sino.
Binulgar na talaga ni Senador Jinggoy Estrada nung panig pa siya sa ano, 'di ba? Panig pa siya sa gobyerno. Ngayon, pilit na ibinabalik ng gobyernong ito na pumanig uli siya sa minority na talagang tuta ng gobyerno. Gusto nagkakaroon na ng ano ng suhulan. Kumbaga pine-pressure na nila talaga si Jinggoy Estrada. O di ba? Maliwanag na maliwanag ang kabalastugan na ginagawa nila. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa Grabe. ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So isi-simplify ko po ha. Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po ha. Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walk out nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang forum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha. Tama. Ginamit Buti nila na yung lang. parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon Dapat talaga matuloy itong pinaka-controversial. Ito yung talagang pinahihintay nila eh. No, ayaw na talagang maraming maano rito. Maraming madadamay rito sa investigasyon na to. po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang Mga nagsabi trolls na. nila, yan. Sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang payag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Tagig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Oo. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. Nagmamahal sa demokrasya. Pero tingnan mo naman, grabe. Talagang brutal ang ginagawa sa demokrasya. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami, na-pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang Tinakot. problema nga tinakot at ang pagpit. Nung tinakot, saka naman siya sumunod. Ay, walang yagba, di ba? Hindi yan yung senador na dapat iboto natin sa susunod. Etong senador na to, si JB Harris ito. Huwag na natin iboto to, sa totoo lang. Prangkahan. Ito, talagang maghahangad pa ng hihingi pa ng boto sa taong bayan. Babalik at babalik din yan. Pero tinan nyo, pinakita niya sa Senado. Walang kwentang taong yan. Ngayon, pagkakulong ni Senator Jinggoy, ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, Sana. sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Naku. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit.
ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Yung tanong dito, sino kayang bobong senador ang nagsalita nun? Diba? Sila raw yung maglalatag. Dito pabihira yan. Grabe, diba? Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So, that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So, in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan, to help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers sa taas ng dolyar ngayon nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Diba? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Oo, alam na natin kung sino-sino yun. Diba? Sino ba yung mga hindi nabanggit noon? Diba? Alam na natin, yung norte, bandang ito, sa totoo lang, hindi niya mabanggit eh. Pero, yung bandang norte, ano na yun, diba? Yun yung iniiwasan. Yun kasi yung iniiwasan nilang mabulatlat. Diba? Yung, yung lugar ni Kuting, diba? Bandang norte. Yan ang papunta dyan eh. Ang laki-laki dyan. Tapos ito yung kay sa anak ni Rapi Tulfo, di ba? Diyan sa Quezon City. Yan, mabubulat. Kaya pala, galit na galit tong mga Tulfo na to eh. Di ba? Ayaw nila mabulatlat yung nila dyan. Di ba? Sa Quezon City, hindi naman bahain niya. Pero bilyon ang naging flood control nila na allocation. Di ba? O ano na. Ang laki eh. Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? Hmm? May mastermind ba o wala? Ano Meron. yung real numbers? Sa 1 trillion a year. Ayun, Sa ayun. 2023, 24, 25. Yan ang Ano gusto ba- nila mahanap. Yung real numbers. Kung ilan nga ba ang mga talagang numbers ng mga hindi kasi kumpleto eh. Nakarang ribbon, di ba? Blue ribbon. Ito, kukumpletuhin nila sakaling magtagal pa. Sana magtagal, di ba? Yan ang tama. Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Ang dami Kamusta question ang kasi. ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha. Oh, di So ba? ang dami pong tanong. Yun, Hindi ang po ito daming tanong. masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? Maraming tanong na dapat hindi pagtakpan na kagaya ng ginawa ni Lacson. Kaya ngayon, maraming tanong na dapat sagutin ng Blue Ribbon Committee na to. Di ba? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yon. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon. Di ba? Kulang-kulang isang taon. So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course I'm intrigued. Of course I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalansa ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 1111. So what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy Sana. yung iba't ibang mga committee. So we will keep you updated. There are many questions or many issues sa mga kapatid natin sa media. Send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday. Kaya nga, dapat matuloy din ang yung imbitasyon sa 18 Marits di ba? At bumalik din si Gutesa.
'di ba? At maimbitahan din nila si Saldico diyan sa Zoom nila, 'di ba? I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan. Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan. Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago at walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge Dapat all lang, senators, no? both from the minority and majority, Magkaroon tayo what's ng more important to katotohanan. us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may Puro ambisyon. If you say you love, 'di ba? Yan yung mga binanggit niya. Yan talaga yung puro sarap sa buhay, 'di ba? Na talaga namang tinatamasa ng mga minority 11, 'di ba? Talagang nakatanggap na 'di ba? Ayan yung gustong-gusto nila. country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But Kawawa. I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, huwag ka lang kakalas. Nung una, Talagang pinarinig, hindi lang talaga sabi. Pinarinig pa. Ang ibig sabihin, eto mga to, no, walang kawala tong mga to. Dahil naka-recorded pala yung mga boses nila at yung conversation na offer nila kay Jingo Estrada. Di ba? Eh di malaki ebidensya, di ba? Kaya sabi nga ni Senador Jingo Estrada sunod-sunod sa abangan ang susunod na kabanata. Dahil may mga recorded voice pala na conversation, talagang nakasave na. Nakahanda na pala yun. Grabe. Eh di kasama yan sa Blue Ribbon Committee na nilalabas nila. Diba? huwag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless the Philippines. Ayan po, no? Napakinggan po natin ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na kumbaga ang pinaka-highlights dito naka-record pala ang mga boses ng mga tumatawag at mga pume-pressure. Ang dami raw di ba? Ngayon, hindi nila alam, naka-record na sa pinakinggan di ba? Pinarinig ni Senador Jingo Estrada kay Alan Peter Cayetano So, talagang malakas ang ebidensya na may nanunuhol talaga at talagang pume-pressure. Talagang malinis ang kaso Pero talagang sila lang talaga naghahari-harian na. Talagang binabali na nila ang batas. Na wala naman, dapat may proper process yan Na kapag gumugulong yung kaso, may mga abogado yan, di ba? O dapat pinakinggan mo na yung mga abogado. Hindi na nila pinakikinggan yung side ng senador. Basta-basta na lang ikukulong. Diba? Napaka-impokrito talaga yung mga desisyon ninyo. Kaya ito po, nandito na lang, hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito na lang naman po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.